Sumagot ka. Yes. Yes. Sa moment, guro, dapat moment ang i-ask for the shear is rare lang siya. I-check na kahibiler. Wala siya ga-ask shear. Kaya kapag lang mag-derive sa slope at any point kung parabolic siya. Usually moment ang iyang na pangayon. Sa moment is direct na yung kami are sa horizontal and vertical distances. Pero kung shear, kung point load. Kaya applicable lang din siya nga compressive forces ay nag-act kung funicular siya and ang imong load is uniformly loaded all throughout the span. Zero ginasa. May point load, so malaig ang behavior sa imong same ang Japan, basta as long uniformly loaded. Same na sa parabolic cable na unsymmetrical, basta uniformly loaded siya. Ang imong tension is, ang imong internal reaction is tensile force all throughout. Okay? Uy, lapit na lang. Okay, kita no? You can refer lang sa kay Hibbler class sa types of support reactions. O ipanglawag ko lang. Sinpo daan sa file. Ito siya ma-upload sa Teams. Meron ko din Hibbler na 8th edition. Kasi mali na sir. Wala. Yearly action. Na compression. Kasi muna siya uniqueness sa arch na funicular shape. Familiar ka muna sa sa steel arch na sa din na dati. Ang isa sa sikat ng monument. Yung na dati sa din sa funicular. Ang arch sa Jackson. Ang arch na funicular shape na siya. Ano tayo nga arch? Search lang siya. Arch in Percy Jackson. Libat ko sa ngalan. St. Louis Arch. Ang lang. Percy Jackson. Sa Macdo. Nakatonda si Ray Kroc. Okay, this is a funicular arch. So, the design na behind is axial compressive forces na ginang-iya ginakeri. Ay, museum. Kapag mayroon na naman. Self-weight na rin yung ginakeri. Hindi mo siya makabuta ng point load, maguba siya. Kaya in general, di-design siya purely for compression na gano'n. Meaning, ang iya lang naman, iyang connection is designed for majority sa compressive forces. So, hindi na siya mag-slide. Yung iya, the way mo transmit ng forces is paamuna, gadusok sila. Same na sa ang sa door na before na may mga bricks na kaya niya mag-support sa mga wall nga sa babaw. Kaya ang iya nga behavior is, ka-transmit siya or ang inyong load path is axial compressive force along the curves ng inyong arch. Ito ang nature ng arch is Nagamit na ka mga ejection. Nagamit na nila before. Pwede siya ang mga bridge na arch. Usually, ang bridge na arch is ang ila design. May ang bridge na arch, same sa example natin, na ang arch is sa dalog, tapos sinasupport sa vertical members kung kaya really ang deck mismo sa bridge. May iba naman yan, na bridge siya, tapos arining arch, tapos kinabutangan sa cable. May mga klase ng bridge. So, ang imo nga behavior sa pagsaylo or pag-carry ng load sa imo din na pavement or sa imo nga deck I mean is ka-act man siya as uniform load along the arch. May mga amon siya nga kind of bridges, usually sa babaw or sa dalog. But may unique class na kita na bridge. Di ba ang balta, kung gasag na cable, dapat imo ka dito ng material is cable ganyan. Ika-carry tension. May ako nakita na bridge na iya ginagamit ng material is concrete. Pero behavior nito cable. Miyara. Try na search. Mga bridges na yun. It is like this. Mga concrete. Sir,
funicular na dito. Funicular, wala circular, wala tatras arch, wala nang tasang may with cable. Ang may point load yan. Ang may point load lang. Dala mas may point load. Hindi pa kita dala yung uniform load na ano. Kasi point load ng funicular alam ka na. So anong expectation natin? So sumakot ang iya na internal movement. Pero wala shear ah. Kung i-check ka sa book, wala talaga pakita shear kung funicular. Kay budlay magsuma sang shear, kaya sa liwat, budlay mag-determine sang slope. And you need to define the curve na isang parabola before ka mag-determine sang slope about that point. Spandrel, wala pa nito, no? Ang spandrel actually is just a term na may katungtong. Spandrel. Complex truss. Ang truss ng Japan in general, ang complex is depende sa kung sa perspective na pakita, uy, pura complex din na truss. Posible. Okay, so for our stability and determinacy, ano ginagamit niyo sa, ano ginagamit niyo sa ano? Sa pag-relieve sa truss? Pitag Arman. Ang kaya kasi mali. Hindi ang sa space, sa plane truss. Ang plane truss. M plus R. Wala consistent na. Okay, that is coming from the Mali. Ano naman? Okay, so M plus R. So, reason behind this. So, ang atong space truss is same sa aton na plane truss, but rather, ang aton na galing ng orientation sa members is along the 3-axis na. Meaning, ang aton nga available na equilibrium equation is at every joint. As every joint natin, we will have pila ka-available na equation, 3 ka-available na equation, that is summing all forces na vertical, or sorry, along the y-axis, x-axis, kag z-axis. So, wala sa moment about a joint. Then, joint natin is na-behave like a ball and socket. So, wala siya sang resistance to rotation. Munang vertical, y, x, kag z. Okay? So, muna yung isang J natin, this is the number of joints. This is the number of members. Sa space truss natin, this is the number of reactions. So, first type of support na may encounter natin is ang hinge na support. So, ball and socket siya. Ang muna siyang equivalent sang pin. Okay, may ball na siya. Tapos, muning aton na member. Okay, so iyan yung resistance or ibang reaction na anong tawag din tubular ba rin? Hinge, di ba? Okay. May lutang term. Ball and socket. Ball and socket. Oh, mani yan kasi mo. Okay, this is ball and socket. So, if we will orient our axis that is Z or Y? Z. Z. X. Mula na X, Y, Z. Eh, hindi naman may problema. Eh, ilan daw mo kung din access ng reference. So, internally, ang ini siya, may arak na isang reaction na parallel sa X, parallel sa Y, at parallel sa Z. Second type of support natin is, ngayon, tawag ko siya na Slatted roller. Slatted roller. Okay, so sulod may roller kasi Wala sa sasya. like pictures. Okay, so anong behavior niya? So for example, this is our reference axis. This is your Z, this is your X, this is your Y. Anong reason nga may reaction gani sa mga supports natin? Kaya ginatunggan niya ang translation or rotation about that point. So if ever this is a slanted roller, meaning gina-allow niya lang mag-move at a certain axis. So you need to determine the ilang direction sa slant mismo.
So kung anong gawin ninyo, din siya pwede mag-move. Pwede siya ka-move along X. So meaning, wala ka disang resistance. So there is no support reaction along X. So may ara ka sa support reaction along Y. Kaya kinapunggan nga mag-translate along Y-axis. Kaya ka disang reaction sa Y. Sa Z, kinapunggan wala. Kinapunggan yung mga siyempre ang slot mo is along X lang. So may ara ka mo disang resistance sa Z. Since this is a roller, do you think free siya mag-rotate sa X? Hindi. May ang reaction. Diba ano siya? Ball siya? Free siya mag-move, hindi. Kung lang tao tayo magbunggo, magbunggo na siya siyempre. Pero kung lang tao tayo sa X, anything about X? Hindi. Pero kaya mo yung figure na mo, pero in reality, hindi siya tsura sa long slatted, asang slatted na roller. Lain na siya, those sliding na siya doon na totoo. Slatted? Muna siya rin na-star niya. So, ang imo na siya na do ball and socket, hindi na siya matungtong. Tapos na. So, meaning, pwede siya ka-rotate na muna eh. Pwede siya ka-rotate na muna. Sakto? Pwede siya ka-rotate na muna eh. So there is no resistance to bending. So ang imong reaction for a slatted na roller is, ano lang siya? Perpendicular sa dalang isang roller kag ang vertical niya nga. Okay? Ito mo nang iya behavior. Yung mga common usually, and last is ang link. Anong link? Anong link? Wala na sir? Ay. Let's say, alam ko ng sabon. Sabon ng roller, diba? Roller pag roller. Hindi naman nakapito yung mga po. say for example, tapos may ano din ako. Ang maling support ng ball socket. Tapos so po na din ang link taras mismo. Doon siya tawag na link. Short link lang siya. So, usually nagwa man siya ng trusses mismo. So, nga gina-assume ta na ang link is may ara kasang equivalent na reaction na parallel sa length ng link. Anong behaviors ang link daw? Walang tawag mo na siya, this is a two-force body. Ibang two-force body naman na ito. Tundong ka muna sa statics liwan. May problem na before na nakapin ni, tapos may beam ka, ngayon may another member ka naman diyon. Tapos naka-hinge, tapos ka muna, tapos may uniform load. Between these two members, sino ang two-force direct na member? Ang babaw, di siya two-force member, kaya may arap na load na acting sa between these spans ng imong joint to joint. Pero, ang imo nga support sa dalom, especially kinobra is kinasipak na this is our FBD1, FBD2. But if we will try to analyze the reaction, let's say 8% mo nga vertical to horizontal way, kaya ang imo ni siya nga actual reaction day. Kasi may reaction na pamuna, nagpaamuni. Ang iyang resultant is passing through along the length ng imong link. Basta as long wala kasang external force acting between these 2 points. Ang mga pwede mo siya ma-represent automatically na ako na yung imong reaction. I-diretso mo sa. And that is a 2 force member. Same na sa link natin. Okay, if ever there are no external loads between this, you can assume na ang imong reaction is passing through along the length ng imong link. Okay? So that is the concept of two-force member. Importante na siya. Ang mga two-force at three-force member, na-appreciate yung three-force member before. Okay, pag-get. Gusto ko na siya discuss ang three-force member. Magamit na lang siya. Ano pa natin natin? For example, may harap isang beam, na smooth siya, tapos ka-rest sa incline na plane.
Okay, tapos friction, may friction siya. So, di ba, na-expect na ang resultant nila kasi may load din. May load na da. Tapos, may reaction na normal dira, abnormal dira. As long na there are no other external forces in the actory, only your point load. Tapos, may reaction tabi, na resultant sa diri na point, na support sa diri. Ang tatlo na siya, including your two reactions and your applied load, are concurrent about 1 point. So that is a free-force na member. Amo na nga sa statics, damo with the possible na solusyon, hindi lang yung equilibrium. Kung magkamo ni class, wala ko na yung wala ko na yung equilibrium. Ano ito? Baga ko din? In a force triangle. Okay, let's say RA, RB. Di ba sa summer, try ko na yun, force triangle na. No, sir. Force triangle, one time summer assessment. Force triangle. Hindi mo siya, basta ano siya, 3 force member. Ma-force triangle mo siya din. Hindi, i-try nyo lang kung may amuning applicable na situation. Mas classic niya siya na mag-force triangle kaysa mag-equilibrium. Kung hilig yung mga triangle, cosine law, side law ka lang tayo. O syempre, hindi na gusto. Gusto din equilibrium lang. Sir, ang standing, sir, depende mo na sa orientation. Yes. Basta link lang siya is, pwede mo siya ma-replace into an equivalent na reaction, na single reaction along the length ng link. Okay, pilit na problem mo kay link. Kasi mali, malas. Sir, na hindi na singular ang ginagamit ng textbook. Kaya wala na sila ng focus. Hard copy. Number 60. Balik ka, side nila. Bird, yun ang bird. Libro. Hindi lang. Hindi lang. Vintage na 5L galit sa'yo. Oh, vintage ng 5L. Ito ko next year kasi hindi na ng 5L sa statics and strength. Okay? That's all for next one. Next year kasi makikilern na kung statics. Kaya wala na sa isang libro. Unless kung gusto niyo paligyan ng libro, gamay ng markup. Sa kalibo, sir. Uy, in demand ni. Sa kalibo. Sa kalibo na ang vital. 2K. 2K, 2.7 na. 2K, 2.7. Nasa inflation again. 2K, sir, 2.7 na daan. Kabuhay. Pag-ibig sir, may mga highlights. Additional tape kami sa Si Biller. Beer wala. Si Beer di wala. Beer. Tapos pinili ko ba? Si Singer. Uy, Singer, Beer. Sino ba? Si isa pa na si Singer yung mga statics namin. Silip. Sino pa yun? Si Crane. may mga hidden gem kada sa Yung mga bago pa yung sa buong textbook makakitaan. 7 Wonders. Mabilang namin so far sa mechanics of materials. Si Beer. Yes. Si Beer, si si isa. Sa kay Beer. Kami kay Beer, sir. Si Beer niya, namin visualization niya. Solid dito, sir. 10 out of 10. Fighter is pang starter sa paggamit ng iyong appetizer. Ang Beer, sir, yung starter man, sir. Appetizer pa lang si Fighter. Oo. Pero mabitin ka Fighter, explore kang Hibiller, explore ka kay Beer. Mas namin kay Beer ko, sir. Doon complete ko. Sa theory, sir, anong mga libro? Actually. Tapos naman. Sige ba, sir? Tawag ba, sir? Kapag mo nga, kung yan ang mga libro, ma-overwhelm na kamukuha ng mga yung libro. Diba? Sa Hibiller na kasi mali, yawag na kamutin ng punan itong diba, kasi yun kapag sa ubuso ng libro, kasi duwa ka bilog ng libro. Sir, may isa ka pa naman ng libro, sir. Oh, sir, may isa ka pala, sir. Tapos may mga review books, bakit ka mo? Wala na problema. Importante kabalo ka mo, pagpangita sa problem na gusto nyo sumawon. Ang lagi na yan, kapag kabalo ka mo kung anong pinapangita nyo lang ang unod sa problem. Ay, sino po yun ang mayonnaise, sir?
Ay, sino? Pag iba may mga units, sir. Kasi mali, okay na din sa kasi mali. As in, Ito, type apat na kami. Bigyan space kasi. K3-33 dash. Challenge. Kasi sir, may kasi panic leave na dyan po lang. Oh. So, may mga araw-araw. Oo, may pang-araw-araw. Kaya sa lang. No, as a trading figure, isang determined din location ng sa figure. Exalt ka ba yan sa tama. Kasi mali pa lang. Red Force. Sino allergic sa kumakinig? Na may trade For sa mas allergic ko may kung makita kong IJK. As in, name ko kinaya ang vector form represents. Yun nga before may magsuka, kinakailangan ka palo ka sa imo nga properties ng matrices. Dali without the S, direct lang ito yan ang approach na this moment about XYZ lang ito. So, anong approach sa review? Ang man rare lang ito IJK sa review. ay salamat. So, mina-advise na permit is dapat kabalo ka mong maglantaw. Why na taguro, sir? Nagwa it. Hiling ni ng examiner ang tripod. Tripod na may load. Why na taguro, sir? Why na ta, sir? Why na sa why na sa KC na ba lang mo access sa isa mo? Why? Hindi nga yan ni kasi mali may ara siya Forces? hindi may ara siya different view. Hindi na pakita yan naman. Kumaktan ako sa Wi-Fi. Kaya na? Karoon na? Tapos managara ng result. Dra naman guro diyon ma-determine naton. Na comprehensive kami. Pero nagpasulong mo na sa akin sa isang process sa buhay. Hindi itong bars lang. Takon trusses man to. Pero ginjoins ko. Sa statics. Trasa? Atong sa file. Join ko muna sa space bus. Statics. Sa statics. Ginjoins. How many of what Kaya mas nagamay ko sa last ang joins. mga nagilalang tao na muna yung pagpasa mo enjoy either section or joints. Get joints doon. Yan eh. Automatic 50 din ang malakado ko ng istamay sa lahat. Ano yung sa join mo? Nagilig sa GK. Oo. Sa kanya ko lang sa season niya. Ang gusto pa kayo. Okay. So, ay wala na load. Sala na naman ni Red. Para po ito ganun yung broke mo. Update para sa access. Si Axis. Okay, so for this problem, Muna nga tayo marami. let's try to determine the support reaction. Okay, ito yung for each member of each member ay non-like. Okay, then may hint siya. The support reaction of E acts along member EB. Ang bilang ko no, ang support, sorry, may feeling. Ang support ko ng reaction sa E is passing through sa EB. For what reason? Eh di ba ang aton ding axial force na galabay sa PE, this is an axial force na passing through sa line sa PE, meaning
kung gabutong di siya karon, meaning sa imong support ni nga E, same man siyang imo nga equivalent na reaction. Okay, this is a two-force member. Okay, so yung concept of lang kung ginambal ko, basta wala ka sa external force na ga-act again, this will serve as a two-force member. Yes. Yes, pwede mo siya. So, brown natin, dali na lang ano mag-glowing liwat kaya kapoy. Natali kong CAD, no? Control C, Control V, kakso na yung external force. Pwede na nasa exam, sir, ay sana pwede naman, sir. Okay, sir. Basta kita ako tanan na reactor. So, syempre mag-isa-isa na, mag-per member na. Dapat may individual yung ma-figure per member. Okay, so yung mo siya FPD1 na. This will be our FPD1. Okay, before I proceed, let's determine first paano magpangita sa zero force member. Importante na siya. And zero force member ninyo will help you eliminate ang number of solutions ninyo nga pwede mabutang. So, for example, we have here our plane or ang space island. Okay? Kasi may 3 ka members, kaya rin may nag-leveler, no? So, ang imo nga member A is arap sa plane sa X kag Y. Ang imo nga member na B is arap man sa plane sa X kag Y. Dayon, may third member ka nga C na arap siya, o i-label ko lang maarap siya sa plane. Sorry, C. Arap siya sa plane CY. Aring duwaning arap sa plane nga XY. Okay. As long there is no external force acting sa dali nga joint, okay? So ang aton nga member C will become a zero force member. For what reason? Okay, we will try to apply ang aton nga equilibrium equation, summation of forces X, Y, and Z. Kung mag-along vertical ka din, since ang A kag B is wala sa component along Z, ang mabilin is, ano lang, ang vertical component is C, kag wala sa external force, automatic C, member C is a zero force member. Wala din siya sa traces na no, usually, di ba, kung mag-amunin, tapos wala sa external force. Same reason na siya na kung mag-analyze kasi about this point, and there is no external force, ang initial member is a zero force member. If you will apply your equilibrium equation, na summation of forces vertical, wala may nabalos din sa ato na vertical components ang inyong member. If the area is, may ara is the value kay possible din isang biyak may ara sa horizontal component. So same na direct. Kung may member ka or may joint ka nga wala sang applied force, sa figure na to, do you take may ara zero force? Hindi, Blaze. Wala. Kaya nga sa joint D, may support reaction. Sa joint A, dito ng A na to. Ano si A na? A. C. A, B, C. Sa C, this is a support also. So may applied load ka din. Sa A may applied load. Sa B may applied load. So wala ka sa zero force member. So paano mo mabalaan kung diin may zero force member? Pangitaon mo ang joint na wala sa applied na forces. Then try to analyze kung diin na nga member na lain siya yung plane out of all the members. Meaning, sa 3 members ni ka-share same plane, si A kag si B, tapos si C lain siya na plane, more likely si C, this is a zero force member. Non-collinear siya, or wala siya, hindi siya non-planar. Kung collinear, same plane. So, may 2 ka members na same plane, tapos may isa nga wala ka-share same plane, ini siya is zero force. Okay? Kaya kung i-apply mo ang iyong mga equilibrium equation na sabing all forces along Z, wala sa may mabalos kay vertical component or Z component ni C. Pwede bang aton na A kag B wala sa Z component? Kaya galay siya sa plane sa XY. Pero kung magsam sa forces along X and Y, mabalusan ang A kag B. Okay? Pero kung magsam sa forces along Z, sino lang may aras ang Z? Si C lang yun. Kaya wala may mabalos na external force. So that is a zero force member. Need nyo lang i-visualize. Okay? No, may do. Get lang, no? So let's reflect our reactions. So for our D, this is a ball and socket. Okay? So ang ating reaction has 3 components. Sumiyata ka sa 3Z. Yes, kaligin na ulo. 3X. Tapos we'll have dy. Good. Tapos din
Walang sapit mo na dapat. Feel ko, dirin si DY. At ako lang siya na, mabalos isa. Mabalos na kaya kung ituwas mo ni ang imo nga plane trans, malusok sa mo, sumindi, mabalos sa din imo nga tip. Same man this is your CY. This is your CX. Ito yun, CZ. Anong brown ka EB? Hindi ko din plus mabutang sa vertical or isang Z, X, kag Y. Kasi since this is a two-force member na representation, pwede ko siya mambal na si EB. I-represent ko siya. Force sa Y. As force P. Nga passing through nga parallel sa Y-axis. Short plate siya. Short plate siya. Two-force member ang principle behind. Okay? Pila ka reactions. Let's determine the same stability. 7 reactions. M. Ang M natin is nakabilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dala na siya. 6. Pinimo ko lang siya as a two-force member. Okay, ang aton na reaction is bila. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlo di ba? 7, 8, 9. 9. Ang aton na number of joints. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so let's check. So M plus R, 3, 3. So 6 plus 9, 3 times 5, that is 15, 12, 15. Therefore, base trans is statically determinate. Pero base inhibitor, as long as determinate na siya, laban-laban stable na siya. Kaya nga, ang imong restraints sa imong supports are being resisted by the external forces. So meaning wala sang unbalanced force. Meaning gina-balance niya in all aspects at every joint na wala sang movement. That is the concept of stability mo. Meaning hindi siya mag-move kung mag-apply ka sa forces. Sir, di masunod ang internal stability. So that takes quite a lot of experience or makita mo kung unstable ang space thrust natin. So wala kasang internal stability na involved. So for now, focus ka sa external stability niya based on the number of equations and the number of unknowns. So if ever ang ating number of equations is greater than the number of unknowns, ano meaning sila? Galing ang arrangement niya. Kaya complex siya i-apply kung ano, kaya wala kita complex na space thrust. Usually basic lang ita nga tetrahedron shape. Basic lang ita. Pero if ever ang imong number of equations is mas damo sa number of unknowns, is ano na siya? Unstable, di ba? Sakto? Sorry, ulit ito machine. Kung mas jutay ang number of reactions sa number of equations, that is unstable. Basta ako na magsisulit. Anong reason na unstable siya? Kaya kulang ang restraints natin. Ano siyang reason na kung if ever less than ang imong number of reaction sa number of equation, meaning let's say ang imong reaction is 2 lang, tapos ang imong equation is 3. So possible dira may isa ka instability na mode na either mag-move upward, mag-move horizontal, or ma-tiyog ang imong member. Ang purpose ng imong external stability is to prevent the body to move along Z, along X, along Y, rotation about X, rotation about Z, rotation about Y. Ano na siyang purpose ng stability? Mawala sa movement para mag-gain or mag-remain siya under equilibrium. Okay? Okay na sir, muna lang. Last step. Hindi. Let's solve for the external reaction. So, structural analysis. Let's recall the principles na ito na, di ba? There is no movement if ang force is parallel about an axis and passing through the axis.
Okay, so we have 6 available na equilibrium equation. Isa-isaw natin. Kita mo na, mas better yung moment pag-eliminate natin. Kita mo na ang moment. Kung mag-moment na about x, makansa si dx, dz, dy, makansa si cy, cz, kag cx. Okay? Leading to, or remaining natin na variable is ang fpe. Okay? So, moment about x is equal to 0. All going at this direction is positive. Meaning ang pa mo ni positive. Tatsak ko, di ba? By right thumb rule. Right thumb rule. Sir, paano man na yung Not? Okay, sa... Ang R? Bali, Hindi, bali, hindi. Lagi, take, ano ginaya ka, din sa wala pa sa mo FBT, basing on the whole figure, we have 9 reactions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So, fixed na daw siya, 8, di ba? Fixed connected na daw, sir? Fixed na daw siya, di ba? Hindi, hindi na siya. Bali may link, short link, tapos naka-ball and socket sa E. Pero pwede Pero naman, as long short link siya, pwede mo siya ma-assume as a 2-force member kung isa lang siya kabilo. pero pwede naman siya, sir, di ba, na hindi na ka na lang mabase. So, mali, 12 is equal to 12 ng kapag. Pwede mo Same na siya. naman sir kung ibon, kasi yung member VE, tapos sa iba mo naman lang. Pwede rin. Pwede man na. Indiretso ka na lang siya kaya mag-E, ipasa ka later sa E and makuha tang reaction sa E. Wherein ang E mo nga reaction sa E, may component lang ang parallel sa BE which is along Y lang din siya. Ang E mo nga reaction. Oo, same ang Japan. Kag 1 that. 5 plus 7, sir. Yes. Okay? Kung na itong rotation sa meaning this is positive. Right thumb rule that. Right hand rule. Pwede naman yan, ano yan. Okay, so we have 6 kilonewton, that is negative, so negative 6. Ano moment R na to? That is 4 meters. So dapat kabalo mo kung visualize na kung ano ang perpendicular distance. So that is 4. It takes practice with. Tapos ang FBE, anong ilang perpendicular distance is para sa 5. Ngayon kami ang class kung scalar walang analysis kay wala na yung IJK kay Budlay na mag-IJK bata ang iyang moment R kag imo nga distance from the axis i-IJK Budlay na ang FX R bar na Lawig, sir. lawig di ba? Ito yung scalar. So si FBE Or master niya. multiplied by na yung moment R ang 5 lang. Muna nga class, ina-express ta ang reactions in terms of forces na parallel sa X, sa Z, kag sa Y. Kaya automatic, if ang E mo nga force is X, kung mag-moment ka about Z, anong need mo nga moment? Sorry, mag-moment ka about Y, anong need mo nga distance? If ever, isa. So, pakita ka din anong perpendicular ng mga axis. Muna nga, we need to resolve everything sa component ng X, Y, Z. Kaya automatically, makita mo ang mga distances na perpendicular. Okay? Rubber band method. Ano ito sa before? Mag-moment. Rubber band method. Wala mo yung rubber band ka. sir. Makikita mo sa'yo, may rubber band ka. Kaya yung rubber band, hindi ka sa material. Per time. 4.8, sir. That is 4.8 kilonewton. Positive, no? Sir. Kaya ano na siya? Compression or tension? Tension. Tension. This is... Okay, we have no member BE. Kaya anong next natin? Moment sa Z. Ay, Y. Summation of moment about kung mag-Y ta, may duwa ka anon. Pilin si DZ at si CC. Kaya si DX, si DX is passing through sa Y, si CF is passing through sa Y, si DY, CY is parallel sa Y. May imagine naman nga ang mag-cause rotation sa is ang Z lang ito. Okay, so duwa ka equation. So that is the main, or sa X tabi. Ay, hindi na tapos sa X, sa Z. Pwede man sa mission natin. Perpendiculars. Summation of moment at X. O, wala na no choice, no? Mga two equations to unknowns din ta. Substitution. Okay, sa Y natin, din ta. Din ang positive. Muna, di ba? Meaning, DC. this is the positive na Negative PC. so negative DC. DC Times 3. times 3. 3
CZ plus CZ times 3 is equal to 0. Cancel out name, he makes C. DZ is equal to CZ. Okay, this would be our equation 1. Okay. Next, summation of moment at C. As same naman Japon. Si C is, si dy at si CY. Summation of forces. Kamu ni positive. So that is dy, positive no? dy times C. Tapos, minus CY times A is equal to 0. Leading us to dy is equal to CY. So this will become our equation 2. Ano next na to? Summation of forces. Basta, anong lagi naka-equilibrium equation. So, hindi mo kabalaka nga kasi may mas better na makuna dire. Depende na kung dako mo ng mas nasuma. Or, you can go with all 6 equations. Then, kamo na bahala paano mo siya i-manipulate ang 6 equations ka ang remaining unknowns. Ako na si DZ, CZ, no? So that is DZ plus, sorry, Y na rin. Okay, Z na rin, vertical. So that is dy plus CY minus FDE. Finish na equate. Apply ng equation 1. Okay, using equation 1. Add 1. Add 2. So that is 2 dy is equal to, ang FDE ano is 4.8 kilonewton. So dy kailan? 2.4 kilonewton. Okay, saktong assumption na positive siya. So that is, tama na yun. Summation forces along X. Wait lang. Tapos na na yun. So using equation 1, equation 2, that leads us to CY equals 2.4 kilonewton. It's positive, meaning electron. Okay? Summation forces X is equal to 0. Kaya ang bilhin, dx kag cx. So all going in this direction is positive. So that is dx plus cx is equal to 0. That leads us to dx is equal to cx. May alam tayo ba ng equation? Sa dx. Walang ano? O dugang sa equation. Sabi ito ba 0? Negative cx because dx is equals to negative cx. Sorry, negative cx. Summation of forces C. All going up is positive. So we have dc plus cc minus 6 is equal to 0. So let's apply equation 1. So we'll have 2dc equal to 6. It's as 2dc equal to 3 kilonewton. Positive siya, so meaning sakto siya nga upward. Then, using some equation 1, so ang aton na cc is equal to 3 kilonewton upward. Kompleto natin. Wala pa na Japon sabat sa summation of forces X. Paano na yun? What if mahimo ko another arbitrary axis na parallel sa Z? Arbitrary lang siya. Meaning the reference axis
Sis ko lang eh. Tawag mo siya as line 1. Okay? Kaya nga para ang CX o DX makatiyog. Pwede. Ano ka naman moment? Moment ang isa. Hindi, mas safe siya kung na makancel out. Makancel out. Mas umay na daw siya. Mag-bold lang po. Kulang ito sa kanila. Kasi may aram na siguro sa babaw siya, no? Ay, hindi. Wala pa sabi. No. May upper joint na may per joint. Upper joint number. Ito malabay. Let's try sa A lang. sa A. A na A. Kaya lang naman pa na. Oh, 45.